Thank you, Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Glory to God. Lahat po ng masaya sa Panginoon, natatanggap ng blessing sa Lord sa umagang ito. At paglabas dyan, within this week, you will receive surprise blessings from the Lord. Amen. At yung tatanggap ay yung sisigaw ng pinakamalakas sa umagang ito, na sisigaw niya na, Jesus is my Lord. Hallelujah. Are you ready? Amen. Yung pinakamalakas, siya yung unang re-releasean ng blessings ng Panginoon. Yung pinakamalakas. At the count of 3, Jesus is my Lord. Hallelujah. Ito yung bibigkasin nating malakas. Jesus is my Lord. He is my shepherd, my protector, the great I am, my God, my Lord, my Savior, my King. Hallelujah. Pero, paikliin natin. Jesus is my Lord. Hallelujah. Yung pinakamalakas. Amen. Amen. At the count of 100. At the count of 3. 1. Are you ready? 2. Pagsigaw nyo, tatas ng dalawa ng kamay. I receive it, Lord. 2.5. 3. Jesus is my Lord. Hallelujah! Palakpakan natin yung Panginoon. Yung pinakamalakas, mauna. Mauna yung na-releasean ng blessing ng Panginoon. Yung pinakamalakas. Sorry po, pero naka-microphone ako eh. Kaya wala tayo magagawa. Awitan natin, Panginoon, sa uling awit natin, mula sa puso natin, love song para sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, Ikaw ang aking buhay. Hindi tayo magsasawang kantahin ito dahil mula sa ating puso. Kagalakan, kagalakan mula sa iyo'y kalakasan ko. Ang nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Kagalakan mula sa'yo'y kalakasan ko. Continue to worship Him. Nais ko'y manahan sa presensya mo. Yeshua Mashiach, we worship you. Puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay, ang pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hilay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Isang ba? Hallelujah! Gloria a Dios, mo mo. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako
Lord, sa umaga po ito, nagagalak aming puso na meron na naman kaming pagkakataon to worship you in the Spirit and in truth. Lord, we bless your holy name. And we ask you, Lord, to fill us once more with your Spirit. Blessings, Lord, sa iyong mga anak na nag-expect ng something great sa umagang ito. As you anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations, ang aming puso po ay pupunoy mo ng kapahayagan na nagbumula sa iyo. Salamat, Panginoon. We are one with you, Lord, in the Spirit. Sapagkat sinabi mo, he who is joined unto the Lord is one spirit with him. Mingled together, Lord. Joined, Lord, para sa iyong kaharian. Glory and honor. We are your covenant brothers, Lord, your covenant partners. And through that covenant, we declare that we have our victory this year, 2021, in the name of the Lord Jesus Christ. Anumang mangyari, anumang gulo, anumang pandemic, anumang spiritual warfare, we declare that we have overcome the world. We declare that we are more than conquerors through the Lord Jesus Christ, who loves us and cares for us. He is our shepherd. Hallelujah! Amen! Amen! Sabihin sa katabi, kapatid, ngayong 2021, I declare that God will bless you exceedingly, abundantly, more than we can imagine. Kahit pandemic pa, be-bless ka ni Lord. Iingatan ka ng Panginoon. And you will receive surprise blessing from the Lord. This year is your year of victory. Lahat naniniwala magsabing amen. Amen. Alapakan natin, Panginoon. Makakaupo na po tayo. Praise God sa isang araw na naman. Pangalawang Sunday natin ng ating pagsamba sa Panginoon for this year 2021. So purihin ang Panginoon at ating pagsamba ay nagiging back to normal, bagamat pandemic pa rin, and we have to obey the protocol of our government na to wear our face mask at face shield, lalo na sa labas. Ano po? At ako lang ang walang tsaka yung worship leader kasi every time na isusuot ko itong face shield, face mask ko, nalalaglag yung microphone. Kaya mamaya na lang after. Sa umaga pong ito, ang ating paksa ay bagong paksa na matatagpuan natin sa 1 Samuel chapter 17 verse 40. Ang title po ng ating revelatory message sa umagang ito from the Holy Spirit ay ito, Wisdom from the 5 smooth stones. Wisdom from the 5 smooth stones. Ito ay karunungan na ating makikita, makukuha sa pakikinig ng message na ito about that 5 smooth stones, 5 makinis na bato. Meron ba niyan, Pastor, sa Bible? Meron. At mahalagang tagpo ito sa Bible. Isa ito sa mga sikat na pangyayari sa buhay ni David. At ito ay nagsimula nung siya'y kumuha ng 5 smooth stones. Kung hindi siya kumuha ng 5 smooth stones, ewan ko kung paano ang gagawin ng Diyos na pakikipagbaka ni David kay Goliath at kung anong weapon ang gagamitin niya. Ito pong 5 smooth stones, ito yung tanging weapon na ginamit ni David. Yung kanyang slingshot, ito ang ibinala niya. 5 makinis na bato. Bakit sinabing makinis na bato? Hindi ba pwedeng yung 5 magaspang na bato para mas masakit tumama? Mas masakit tumama kay Goliath yung rough na stones or rock. Bakit smooth? Siguro may effect ito sa pagbabato ng slingshot ni David. Alam mo, nakakita ko niyan dati sa TV, matagal na. Sa Israel, may mga
talagang professional or master sa paggamit ng slingshot ni David. Yun yung parang, I think, leather yon na binabalahan ng bato. Pinapaikot na mabilis. At meron siyang target, pamula rito hanggang dyan sa exit, sa pintuan papuntang CR. Nandoon yung manikin, no, na nababasag. Tinayo yung mga manikin. Alam nyo, walang bato ang sumablay. Ang layo. Sabi ko, paano na nagawa yun? Kasi bata pa ako, sinusubukan ko na yan. Narinig ko na yung story ni David sa school. No? Ang ginamit niya, yung slingshot, hindi slingshot natin na tirador na gano'n, kundi yung binabalahan. At yun pala, totoo talagang delikadong gamitin yun. Nakakamatay talaga. Yung bato na lang, bumato ka, masakit. Pero ito, yung power, yung bilis, yung lakas ng pag-release ng balang bato, delikado. Hindi lang makakasakit, pwede makamatay. Pag napuruhan ka sa bungo, nabasag ang bungo mo, basag yung yung target, yung manikin, at sa mukha, tumama. Bawat bato ng mga expert na yun, basag na basag, mukha ang target. Sabi ko, posible pala yun. Nung binabasa ko sa Bible, parang ang hirap paniwalaang na target sa mukha yun, ang layo Itong kay David kay Goliath, close range fighting pa ito. Close range sila kasi tumakbo si David, pasalubong kay Goliath. Malaking problema sa Israel si Goliath Giant problem talaga. Pero makikita nyo, si David hindi siya tumakbo doon sa problema. Kundi pinuntahan pa mismo niya. He faced that giant problem. Talagang literal, si Goliath giant. Sinukat yan about 9 feet or more, 9 to 12 feet. Yan ay mga lahi ng higante nung araw. Habang tumagal panahon, paliit na paliit yung mga giants. Hanggang sa yung time ni Goliath, pinakamaliit na giant pa yun. Nung araw, ang mga giants, kasi laki ng poste o mahigit pa o yung building, yung mga panahon ng Titans, totoo yun Kaya minsan may mga parang maliit na island na nakikita, korting tao, korting tao nakayukyok, merong korting tao nakaupo, talaga mukhang tao talaga. At pagka pinag-aralan ng mga expert sa pagtingin ng mga pag-aaral ng bato, rocks, sabi nila, may mga traces ng mga blood, yung mga huge rock na yon, na korting tao. So nakikita ngayon yan, meron nga mga malalaking, yung island, korting buaya, merong korting pago, merong korting monkey o gorilla apes. Kasi sila yung mga giants nung araw, mga kakaibang breed na ito ay pinroduce ng mga fallen angels. There were 200 fallen angels nagrebelde sa Diyos. Bukod pa yung si Lucifer, si Satanas at yung one-third ng angelic host. Bukod pa yon, ibang istorya pa yon. At yan, na-recorded yan sa Genesis chapter 6. Nung bumaba ang mga angels sa Panginoon at kinuhang asawa ang magandang babae noon at tinanakan nila. Gumawa sila experiment, pati mga animals. Pinatulan nila. Kaya na-produce ay mga giant monster, giant, sigante, at mga giant monsters. I believe, mga dinosaurs, din galing yan. Okay. So, natagpuan ngayon yung mga traces ng mga titans. Meron nga malaking bungo nakita Isa lang yung pinaglalagyan ng mata. Ay, cyclone. Sabi ko, akala ko doon lang yan sa pelikula Sinbad the Sailor. Yung mga pelikula pala, doon kumukuha idea sa mga history ng unang panahon. Sa Book of Enoch, binanggit yung detail na there were 200 fallen angels bumaba at nagplano sila na gawin ang kasalanan nyo. At sila hinusgan ng Diyos, ikinulong sila sa Tartarus, sa kulungan ng mga angels. Hindi ko alam kung saan yun. Sabi ng ibang mga based sa science, sa panaliksik na, probably, possible,
sa Antarctica, ikinulong doon sa lugar na malamig. At siguro daw dahil kaya raw madalas ang earthquake sa lugar na yon. Medyo pumapalag. Naka sila doon, nakabilanggo. No? Yung mga fallen angels na yun. Pero yung mga one-third na isinama ni Satanas, nakakalaya pa sila hanggang ngayon. Although, binabalan ng Diyos ang judgment sa kanila, ang future nila, they will be thrown into the lake of fire. Satan and his demons and his fallen angels. At lahat ng walang Savior, o lahat ng nireject si Jesus, lahat ng hindi nakakilala sa tagapagligtas, the only Savior, the Lord, walang ba kundi si Jesus, makakasama nitong si Satan and his fallen angels to be thrown into the lake of fire. Sa buong eternity, doon na. Buti pa hindi na pinanganak sila. So, ito si Goliath, mayroon akong chart niyan. Habang dumadaan ang taon, yung mga nakukuhang skeletons, lumilit na lumilit yung mga lahi ng giants. Sayo ko bakit. At itong si... Tandaan niyo yung pinuntahan ng 12 spies, yung lupain, sa Kadesh Barnea. Sinilip nila yung promised land. Natakot sila, nakita nila mga giants. There were giants in the land. No? At sabi nila, ang size natin, para lang tayong grasshopper. Possible, literal yung sinabi, para lang tayong grasshopper. Kung tayo tao, tapos ito ang grasshopper, napakaliit. Pero matatalo nila yon dahil pinangako ng Diyos, binigay ng Diyos yung lupain sa kanila. Pag pinangako ng Diyos, panghawakan mo na dahil gagawin ng Diyos. Ang problem, hindi nila na-claim, hindi nila na-inherit yung promised land during that Moses generation kasi hindi sila naniwala. Ang naniwala lang si Joshua, Caleb, at yung mga maliit na bata, pinalaki, yun ang sumunod na generation under the leadership of Joshua. Sila lang yung nakapasok sa promised land. Yung mga naniwala. Same with us. We must believe the promises of God upang ating manahin ang mga pangako ng Diyos at mag-materialize o mag-manifest sa ating buhay. Pag hindi natin mararanasan ang magandang pangako o blessing ng Panginoon na sa natin ngayon. Okay, punta na tayo dito sa team background lang yun. Sa topic natin. Bakit si David kumuha ng 5 smooth stone? Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17, verse 40. Then, eto, konting background pa. Inutusan ni Mang Jesse, si David, na magdala ng pagkain sa kanyang 3 anak na mas matanda sa kanya, sa mga kuya ni David, na nagtatrabaho kay King Saul. At nung pagdating doon, na-witnessan ni David na merong Pilisteo na ang yabang, giant. At ang pangalan niya, Goliath. Hinahamon for 40 days and 40 nights, hinahamon niya ang Israel na magpalabas ng magaling na mandirigma para labanan siya. One-on-one na lang para hindi lahat mamatay. One-on-one na lang. Pag natalo niyo ako, sabi ni Goliath, pag natalo niyo ako, lahat kami maglilingkod sa iyo. Pero pag kayo natalo ko, yung inyong representative, kayo maglilingkod sa amin. Ano? Wala ba lalaban? Hinahamon niya ang bayan ng Diyos. At kung ano sinabi niya masamang salita against the God of Israel. At nung maalaman ito, marinig mismo ni David, nagalit si David. Nilapitan niya mga sundalo na nanginginig sa takot. Ano ba? Wala ba lalaban? Ano ba? Huwag ka maingay, baka tayo marinig. Huwag ka maingay, sabi nung kuya niya, ano ba? Yabang-yabang mo Tanong siya, anong mangyayari pag natalo yung higanti? Merong reward. Yung anak ni King Saul, ibibigay sa kanya. Papakasal sa kanya. Wala ba sa inyong matapang? Labanan nyo. Wala, lahat. Maging si Saul,
Ang taas niya sa ordinary tao, kung ako'y ordinary tao, ang taas niya hanggang balikat lang ang ordinary tao. Malaking lalaki si Saul. Magandang lalaki, malaking lalaki. Pero nanginginig din sa takot si Saul. Walang mag-represent, wala siya may padala sundalo. Kasi tsak, mamamatay. Hanggang hindi makatiis si David, sabi niya, ako na. Mahal na hari, ako na lalaban. Ha? May karanasan ako sa fighting. Minsan nakalaban ako leon. Pinatay ko with my bare hands. Oso, bear, pinatay ko. Yan pa kaya, that uncircumcised Philistine na yan. Sige. At ikaw na, ingatan ka ng Panginoon. Binigyan siya ng armor. Sabi niya, hinubad niya, binihisa siya armor, hinubad niya. Sabi niya, hindi ko subog ito. Hindi ko pa natatry. Ayoko nito. Ang bigat. Ang subok niyang weapon, yung kanyang tirador, slingshot, at yung small stones. At yung kanyang tungkod as shepherd boy. Nung pinayagan siya ng king, may basbas ng hari, immediately, pumunta siya sa bahay na kinaroroonan ng brook or streams or ilog. Ulitin ko, pumunta si David doon sa valley. Alam niyo yung valley? Ang bawa, may bundok sa tabi. No? Dalawang bundok sa tabi. Tapos yung pababa, yun yung valley. Pag may matataas na lugar, tapos bumaba ka doon, sa ibaba ng matataas na lugar, ang tawag doon valley. Sa ibaba. Doon pumunta si David sa valley, sa ibaba, para makakuha ng 5 smooth stones. May mga kapahayagan ng Panginoon dyan. Basahin natin ang 1 Samuel chapter 17 verse 40. Then David, took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. Kaya si David, sabi sa 1 Samuel chapter 17 verse 40, pagbaba niya sa valley, nakita niya yung ilog, pumili siya. He chose 5 smooth stones. Pumili siya. Hindi basta dampot lang dampot. Namili si David. Okay na kaya to? Uy, makinis, okay to. Hindi pwede magaspang. Nilagay niya sa pouch niya. Pili siya. Okay to. 5, eksakto. Kung siguro kung tayo lalaban, kukuha tayo ng 50 bato. Para sigurado na, mahirap pagkukunti. 50 bato, para maraming bala. Hindi. Nilimitahan ni David ang sarili sa 5 smooth stone lang. Bakit? Tanong, bakit 5 smooth stones at bakit smooth? Bakit kinuha niya ito sa ilog? Hindi ba pwedeng doon na lang sa dadaanan niya, doon sa taas? Ba't bumaba siya ng valley? Tapos doon sa ilog pa niya, pinuntahan. At yung mga lumang bato doon na sinalpok na mga alon, pumili siya ng makinis na bato at 5 lang. Ang tanong, bakit sa ilog? Ang dami namang madadaanan ng mga bato sa daraanan. Ba't bumaba pa siya at nag-abala pa siya? Namili pa siya. Hindi na lang dampot na dampot. Lahat ng yan, may mensahe ang Holy Spirit sa atin sa umagang ito. Tapos na po mensahe, next week tatlakan natin. Joke lang. Okay. Ganito po yan. No? Ano yung 5 smooth stones? Ano ang nire-represent ng 5 smooth stones na ito? Alam niyo kung ano yan? At bakit 5? Unahin muna rin. Ba't 5? Isa si Goliath. Goliath po sa giant. Tiyak, kung bakit 5, tiyak na kaya niyang patayin. Sa pamagitan ng Panginoon, matatalo niya si Goliath. Meron siyang faith that he can defeat Goliath with 1 smooth stone.
Pastor, bakit nga may additional pang 4? Alam niyo kung bakit? Kasi mayroong 4 na brothers pa si Goliath. Mga higante rin. From the land of God. They were giants. Isa lang si Goliath. Sa mga matitinding sundalo na higante. Imagine nyo nung 9 to 10 feet ang taas. No? Meron pa siyang 4 brothers. Just in case matalo na si Goliath at tutulong yung 4 na higante pa, may nakareserve pa akong 4 na tigigisa kayong bato. Para bang sinabi ni David, Goliath, isang bato ka lang. Parang ganoon sabi niya, isang bato ka lang, Goliath. Pakito. Buti hindi na tinawag na Pakito. Pakito Diaz si Goliath. Makikita nyo ang faith, malaking faith ni David sa kanyang Diyos, na ating Diyos, sapagkat subok na niya ang kanyang Diyos. In fact, ang sabi ni David kay Goliath, Goliath, humarap ka sa akin. You uncircumcised Philistine, humarap ka sa akin with all your weapons. May javelin ka, may sword, may shield. Kumpleto ka, fully armored ka. At hinaharap kita sa pangalan ng Diyos ng Israel. Tinapatan niya ang weapons ni Goliath, and Goliath, the giant himself, tinapatan niya. Hindi siya natakot, tinapatan niya ng pangalan ng kanyang Diyos na ating Diyos. Si Yahweh. Yung iba ang tawag sa Yahweh, Yahuwah. Yung iba naman, Jehovah. Ano mang tamang pronunciation, wala naman nakakaalam eh. Galing sa 4 letters, tetragrammaton, na consonant, YHWH, wala nakakaalam tamang pronunciation yan. Sa Diyos Ama, accepted lahat ng klase pronunciation. Kaya yan itawagin na Yahuwah, Yahweh, Jehovah, Yahweh. Malayo lang yung Jehovah, malayo. Kasi nung unang panahon, wala namang letter J sa Hebrew alphabet. Kung bakit naging J? Kasi ang nagpalit niyan, yung mga German na scholars, pinalitan ng J. Kasi at that time, walang Y ang German alphabet. Meron sila J, at yung J pinopronounce nila as Ya, as Y. Kaya kahit pinalitan nila, ginawa ng Jehovah, ang basa nila doon, Yehovah, tama pa rin. Yun ang istorya niya. Kinuha naman ng mga Jehovah's Witnesses yan. At pinagpipilitan nila, pangalan ng Diyos ay Jehovah. Noong nalaman nila na hindi accurate Jehovah, payag na rin silang Yahweh, Jehovah. Okay. So, at tinapat ni David, pangalan ng kanyang Diyos. Same with us, mga kapatid. Every time makakatapat tayo ng mga giant problems, tapatan natin ang pangalan ng ating Panginoon. Alam niyo ba yung Yahweh sa Old Testament, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na lumikha ang langit at lupa, ang Diyos na nagpakahayag sa lumang tipan during the times of Moses, Abraham, panahon ni David, ang Diyos na nagligtas sa Israel, si Yahweh, walang iba kundi si Jesus. I can prove it, it's in the Bible. Misa pag-aralan natin yan. Kung tawagin yan ay Christophany, pagpapakahayag ni Christ, hindi pa siya nagkakatawang tao under the Old Testament. Very active na siya. Siya yung nakipag-usap kay Abraham. Siya yung nakipag-usap kay Abraham. During the times of Melchizedek, I believe Melchizedek was Jesus. Siya yung naghawi ng dagat na pula. Siya lahat yun. Kasi I believe, ang God the Father, hindi naman bumababa sa lupa. Ang papel ng God the Father, siya chief executive, meaning, ang papel niya sa office, siya yung pinakamataas. Sa office lang, sa ministry. But as God, the three are equal. Equal si Jesus sa Father, equal si Jesus sa Holy Spirit. Pero sa posisyon na ginampanan, pinakamataas ang Ama. Kaya sabi ni Jesus, ang Ama, higit na dakila kay sa akin. Totoo naman yun.
Ang papel ng Ama, siya yung taga-send, taga-sugo. Ang isinusugo, at that time, si Jesus and the Holy Spirit. May kanya-kanya ministry yan. Sa creation, ang triune God ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa creation. Ang nagligtas sa atin, nagbigay ng salvation sa atin, nagbigay ng buhay walang hanggan, ang triune God. That one God with three divine persons. Na maraming verses siya sa Bible. Salvation, galing sa Ama, galing kay Jesus, galing sa Holy Spirit. Yung kabanalan natin, sanctification, galing sa Ama, galing kay Jesus, galing sa Holy Spirit. Lumikha ng langit lupa, ang Ama, si Jesus, ang Holy Spirit. Maraming scriptures dyan to prove that one Godhead, merong three members, the Father, Jesus, the Holy Spirit. So si Jesus yung Yahweh. Sa Old Testament. Si Jesus yung nakasama sa Shadrach, Meshach, Abednego sa burning furnace. Si Jesus yung nagpakahiyag noong unang panahon sa mga Israelites. Itong pangalan niya Yahweh. Kaya, no-wonder kung bakit ang pangalan Jesus sa Hebrew at Aramaic ay Yeshua, galing sa two words na Yahweh, Hoswa. Kaya pag binigyan siya, pinagsama yan, Yahweh, Hoswa, Yeshua. Kasi si Jesus yun. Nagkataon tao siya 2,000 years ago. Okay. So ngayon, kung bakit 5 smooth stones, ito muna, babain muna natin si David, bumaba sa bali. No? Ito na yung message ko. Alam niyo ba na yung 5 smooth stones na pinili ni David ay kumakatawan, number 1, sa 5-fold ministry gifts. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Those 5 ministerial gifts sa body of Christ, regalo ni Jesus sa church, are the 5 smooth stones. And the truth is, the 5-fold ministry gift, apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers, yung kabuuan ng 5 ministerial gifts is God's ultimate weapon in these last days. Yung pinakamatinding weapon in these last days. Alam niyo ba, ako naniniwala, pinaka-high-tech na mga weapons nasa Amerika pa rin. Yes. Kahit bumagsak economy ng Amerika, isa sa pinakamalakas na military force pa rin, Amerika. At maraming secret weapon ang Amerika na hindi pa niya inilalabas, hindi pa dinedemonstrate. Kaya nga secret eh. Marami. Sikreto. But may papakita yung yung weapon mo. Kumbaga sa boxing pinag-aralan ng kalaban, yung move ni Pacquiao. Ganun. Sumasay si Pacquiao, tapos bumabanat ng uppercut. Alam ko nang gagawin ko. Pinag-aralan niyo ng isang mayabang na kalaban Kayang-kaya daw niya. Yung manager, walang tigil, salita ng salita, against kay Pacquiao. Tatawa-tawa lang, tahimik lang. Tapos nung kalaban niya, in one round, pababagsakin ko si Manny Pacquiao. Kayang-kaya ko yan. Walang sinabi yan. Talaga namang pinulob nung tao na yun na malakas siya dahil marami siyang tinalo At kilala sa matigas ang katawan, mabilis, magaling. Alam nyo, I think first or second round. Pinag-aralan niyo yung paraging moves ni Pacquiao. Doon siya nag-focus. Iniba ni Pacquiao yung style niya. Pagsuntok sa kanya, umilag na siya konti, sinabayan niya ng isang hook punch. Alam niyo yung kalaban niya. Biglang, pak! Straight, bagsak. Knockout. Walang malay, tulog. Isang punch lang. So, ganyan sa mga pag-aaral ng moves mo. Kaya dapat sa susunod na iibahin mo yung moves mo.
So ganyan, kaya kung meron kang secret, huwag mo nang ilalabas. Ang fivefold ministry gifts is God's ultimate weapon in these last days. Nasa Ephesians chapter 4 yan, verse 11, basahin po natin. Ephesians chapter 4, verse 11, sabi dito, and He gave, sino yung He? Si Jesus. Binigay niya ito after He ascended to heaven. And Jesus gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. 5 lahat. Anong purpose ng 5 ministry gifts in these last days? Alam niyo ba, ito ang pilit inaalis ni Satanas. Ang 5-fold ministry gifts, iniisa-isa niya. But in these last days, binalik, inirestore ng Diyos yung itinago ng unang panahon ng mga churches na na-brainwash ni Satanas na sinabing tapos na yan. Tinago ang apostle, tinago ministry ng prophet, tapos na daw. Kasi may Bible na raw. Ano naman kayong connection ng pagkabuo ng Bible sa pag-alis ng apostle, prophet? Pakalanan ng Satanas yun. Alam niyo po ba ang babalanse sa church doctrine, babalanse sa at tutugo sa mga mabigat na church problems ay ang apostle and prophet? No wonder ko bit yun ang ilalis. Pero ngayon, nirestore ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon, hindi nawawala yan. At marami scriptures, we can prove it in the Bible, na hindi mawawala ni isa man dyan. Bakit? Ba't hindi mawawala? Kasi hanggat ang church hindi perfect, 100% hanggat hindi perfect, hindi aalisin ng Panginoon yan. Eh, kailan mape-perfect ang church? Kapag tayo ay nasa heaven na. Pag tayo ay na-rapture na. At bibihisan tayo ng Diyos ng perfect glorified body. Wala nang mamamatay, wala nang tatanda. Wala nang magkakasakit. Heaven is a perfect place. Kaya lahat ng mga dadalhin doon ng Panginoon magiging perfect din. Pati yung ating physical appearance, ang pangit, gaganda, gugwapo. Ang katawan, may bagong katawan, perfect body to live forever sa buong eternity. Designed to live forever sa buong eternity. So, nandun ang perfection. Eh hanggat wala tayo doon, nasa lupa tayo, walang perfect sa atin, sumasablay pa rin tayo. By the blood of Jesus, pinabalal tayo ng Diyos, tinitingnan tayo ng Diyos as perfect children of God through the blood of Jesus. Yung posisyon lang natin. Pero yung pamumuhay natin, sablay pa rin eh. Kaya nga, tinatanggap ng Panginoon, every time sumablay tayo, mag-repent tayo, tatanggapin ulit tayo ng Panginoon. So ito dahilan kung ba't hindi pwedeng mawala yung 5-fold ministry gifts na nire-represent ito ng 5 smooth stone. Anong purpose of 5-fold ministry gifts? Ito po'y God's ultimate weapon, panlaban kay Satanas at sa kanyang hukbo. Ito ang purpose ng 5-fold ministry gifts. Verse 12, for the perfecting of the saints, tayo. For the work of the ministry, para makapag-minister tayo. Tingnan, nakakapag-minister ako sa inyo. Bakit? Eh, nag-ooperate ako sa pastoral anointing, sa calling ko. Plus, I'm a teacher. No? Prophetic teacher. For the ministry, for the building up of the body of Christ, eh, aalisin mo yan eh. Yan nga ang purpose. To build up the body of Christ. Tumibay, mag-mature. No? Until we all come into the unity of the faith. Ang tanong, lahat ba ng mga churches, nagkaisa na? Hindi pa. Until we come into the unity of faith. So, aalisin lang ng Diyos pag nagkaisa na. Saan tayo magkakaisa? Pag perfect na. Saan ang perfection? In heaven. So, habang nasa lupa tayo, nasa lupa rin itong 5 smooth stones na ito. No? And of the knowledge of the Son of God, to a complete person, to the measure of the mature state of the fullness of Christ. Hanggang sa marating daw natin yung maturity, yung stature of the fullness of the Lord Jesus Christ. Kailan natin mararating yun? Marami pa tayo sablay. Maging sa doctrine, may mga sablay pa rin. Kaya merong ginagamit ng Panginoon na tutulong, tagapagturo, tagapagpapalago, the 5 smooth stones.
Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Yan ang ginamit ni David para talunin niya si Goliath. In these last days, ang fivefold ministry gifts ang gagamitin ng Diyos to defeat the plans of the enemy, to destroy the works of the devil, and to defeat those demonic hosts sa present time natin ngayon. At tataluin natin sila. Matagal na tinalo ni Jesus si Satan and those demonic hosts 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon, para silang mga kriminal na nakakalaya, sa ating pinagkatiwala ng Diyos to destroy the works of the devil. Arestuhin sila. Kumbaga sa may mga kriminal na nakatakas o nakakalaya pa, tayo ang aaresto para tayo mga pulis, may authority tayo to arrest. Para iposas, i-bind mga demons, i-bind si Satan. May authority tayo and power. Yung authority ni Jesus, yun din ang ipinasa sa atin. Kaya every time we use the name of Jesus, ginagamit natin yung authority ni Jesus. Every time we use the name of Jesus, ginagamit natin yung power na kay Jesus. Kaya we have authority, we have power, para tayong mga pulis, aarestuhin natin ang mga kriminal. Yung pulis lang, kahit walang baril, pero naka-uniforme. Tumayo siya sa kalsada, one way, may dumaan na truck. Pwede siya tumayo. Stop! Kahit palaki ng truck na yan, kahit patangki yan, titigil yan. Bakit? Kahit papayatot at maliit yung pulis, naka-uniforme. Naka-uniforme, may ID yan. May tsapa ng pulis. Kaso walang baril. Kahit na walang baril, hihintulin niya. Yung authority niya na nakikita sa kanyang damit, sapat para umistop. Mas more sa atin, we have the authority of Jesus. We have His name. Bukod doon, we have His power, the power of the Holy Spirit. Yung ginamit ni Jesus, the power of the Holy Spirit, Acts 10:38, siya ring power na binigay sa atin. So hindi lang tayo parang pulis na naka-uniforme, para tayong pulis na naka-uniforme, merong baril. May power. Pag hindi ka tumigil at sasagasaan mo ko, make my day. Hasta la vista, baby. Sabi ni Arnold Schwarzenegger. Gabung, sabog. We have authority, we have power. Ganyan tayo. Kaya nga, lahat ng pinahirapan ng demonyo, napopossessed, oppressed, and depressed, we can cast out those demons sapagkat nasa atin ang pangalan ng Jesus, we have His authority, we have the power of the Holy Spirit. So, yung katangian na yan, dala yan ng fivefold ministry gifts. Hindi fivefold ministry gifts. Alam niyo po ba na ang 5 smooth stones, una-una yan sa fivefold ministry gifts. Kay apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, isa ka sa fivefold ministry gifts. Isa ka sa 5 smooth stone. At alam niyo ba, hindi lang yan para sa fivefold ministry gifts, ang 5 smooth stone. That 5 smooth stones, walang iba kundi kayo. Ako, ikaw, kayo, tayo. Kahit wala pa kayong ministry, kahit hindi pa kayo apostle, hindi pa kayo pastor, hindi pa kayo prophet, ang titingnan nandiyan ng Diyos para gamitin kayo powerfully as His ultimate weapon in these last days, ang titingnan ng Diyos kung kayo ay smooth na. Kung kayo kagaya ng 5 smooth stones, kung kayo'y makikinis na. Ano ibig sabihin? Kung kayo'y pinakinis ng Panginoon, you have now that Christ-like character, living and walking in His holiness, living by faith. Alam nyo, salita ng Diyos, you know who you are in Christ, and you are anointed by God because you are now like that 5 smooth stone. You have that Christ-like character. Yun ang ibig sabihin ng smooth stone, kayo'y lumago na at meron kayong katangian ng Panginoong Hesus. Meron kayong Christ-like character. Kung ano'y na kay Jesus, yun ang nakikita sa inyo. Dati masungit kayo, ngayon hindi na. Dati you hate people, ngayon you love people. Parang yung pinag-testify ko nung several years ago, doon sa church namin, Church of the Living God pa doon, sa Barleta.
May umaten na hired killer. Puno ng ang tawag din, bloodshot ang mata. Kita ko yung loneliness, yung sadness niya, desperation sa dating buhay niya na malungkot. Pero siya'y na-born again. Sabi, Pastor, pwede po ba umaten? Nag-testify siya. Sabi na, ako po'y hard killer. Ang dami ko pong pinatay. Hate na hate ko. I hate people. Sabi niya, kahit bayaran niyo, kahit papatayin ko, ituro niyo lang. Ako pumapatay na tao, kahit 1,000 pesos lang. Sabi niya. At that time, mataas yung 1,000 pesos. 1985. 1985 noon. Sabi ko, mukhang totoo sinasabi ng tao ito. Dati, I hate people. Kaya ako'y pumapatay. Pero alam nyo, ako'y na-born again. Napahalaga ko ang buhay ng tao. I love all people in this world. Dati hate ang mga tao. Ngayon, mahal na mahal ng tao. At siya'y naging evangelist. Walang tao gusto niyang pumunta sa hell. Gusto niya iligtas ang mga tao. Kaya nagsishare siya ng gospel. Eh dati pumapatay siya ng tao. Nag-iba na siya ang pagkatao. Meron na siyang Christ-like character. Pagkatapos yun, after na mabless ka, hindi ko nakita. Yun ang first and last time nakita ko yung tao niya. Then nakita ko yung kaibigan ko, Pastor. Si Pastor Matt Jesus. Pastor Matt, Friday, may nag-testify sa church namin. Hindi ko alam kung, hindi ko siya kilala, pero mukhang totoo mga sinasabi niya. Anong pangalan? Ito ang pangalan. Sumagot yung asawa ng kaibigan ko. Pastor Jude, kilala namin yan. Ay, nakaka-bless yan. Totoo yan. Hard killer yan. Pero binago ng Diyos ang buhay niya. Hanggang ngayon, alam ko pa ang pangalan. Hindi ko makalimutan. Ibig sabihin, totoo yung taong yun. Hindi nagte-testify talaga. Matindi ang pagbabago sa buhay niya. Kilala namin yan. Narinig na namin testimony niya. Totoo. Lahat na sinabi na totoo. See? So, pag ikay pinakinis ng Panginoon, you are now ready to be used as God's ultimate weapon in these last days. Hindi niya pinag-uusapan kung marami kang alam na verses. Hindi niya pinag-uusapan kung ikay tapos sa Bible school. Hindi niya pinag-uusapan kung anong gifts meron ka, kung anong calling meron ka. Hindi na yon. Kahit wala ka pa sa 5 ministerial gifts at ikaw ay baby Christian pala, God can use you. As long na makinis ka na sa Panginoon. Eh kagaya ko noon, wala pa ako 1 year. Hindi ko kalahin, gamitin ako ng Panginoon to cast out those demons doon sa kapatid ng ka-office mate ko sa Tondo. 3 pastor yung kasama ko. Ni-request ko, please, tulungan niyo yung ka-office mate ko, kapatid niya. Ang dami sumama mga kabataan. I think 3 sasakyan kami noon. Walang makahawak doon sa demon possess. Liit-liit, ang payat-payat na demon possess siya sa pag-aaral niya ng yoga. May mga teaching tape siya. Nakapasok yung demonyo. Nananakit, nangangagat, naninipa, nangangalmot. Tumulong yung mga tambay sa Tondo. Nung lumabas ito, demon possess ito, pati nanay niya, hinabol. Dati hindi hinahabol nanay. Nagalit sa nanay niya nung dumating kami. Siguro akala nanay ang nagpatawag sa amin. At lahat kami nakapaligid at wala makalapit. At yung mga taga-Tondo kumuha ng lubid. Wala rin makalapit. Yung isa nakagat, dugon-dugo. Sabi ko, totoo pala merong nasasapian ng demon. Lumapit akong gano'n. Paglapit ko, biglang lumingos sa akin. Paglingos sa akin bigla ako sinunggaba. Sa gulat ko, sabi ko, sapagkat ang puso ko'y punong-puno ng pangalan ni Jesus. Sabi ko, in Jesus' name. Nung sinabi kong gano'n, 1 word, in Jesus' name, sabi niya. Abay, lahat kami natulala. Sabi ko, ganito pala katindi ang power ng pangalan ng Jesus. There is power in the name of Jesus. Ilang minutes, hindi siya makakilos. Isang pangalan lang, isang bigkas na pangalan, Jesus. At ako'y baby Christian noon. Pero sinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon. Lahat binigay ko, Lord. Hindi ako marunong mangaral, hindi ko alam kung nakakapag-testify ako, pero ano man, gamitin mo ako. Ginamit ako as
God's ultimate weapon. Yung time na yun. Baby Christian ako. I think wala pa yata ako 1-year-old Christian noon. At saka sinunggaban. Nung sinunggaban, nanginginig pa rin gano'n, iginapos. Umalis yung mga demonyo. Pinakain namin. Dinala namin sa sister church namin no, sa Mandaluyong, doon sa Called Out Fellowship kay Pastor Chick. Pinakain namin isang bandehadong kanin, ubos. Isang pitcher na tubig, ubos. Yung pala, ilang weeks nang hindi kumakain. Eh, na-delivered yung taong yun. Ang ginamit, hindi yung 3 pastor. Hindi yung mga taga-tondo para i-paralyze yung na-demon possessed. Hindi rin yung mga kabataan, 3 sasakyan na kasama ko. Ang ginamit ako na batang-bata sa Panginoon. Hindi ko nga alam ganun pala ka-powerful yung pangalan. Ginawa ko lang, sinurrender ko ang buong buhay ko sa Panginoon. Yun lang. At nilinis ako ng dugo ni Jesus. Yun lang. Kaya ngayon, kahit hindi kayo pastor, hindi kayo minister of gospel, you can testify to the whole world kay sa Panginoon. Pag may sakit, pray for that sick person. And I believe God will heal her. Bago pa ako sa Panginoon eh. Hindi nga ako marunong mangarap pa noon. May dumating na kumare ng office mate ko. Pinamimigay na yung anak. Wala pang 1-year-old yata yung baby. Dahil, I think, 2 to 3 months to live. Tinangin ng doktor ang buhay niya. May sakit sa dugo. Leukemia. Cancer of the blood. Pinapasok siya, papuin mo. Sabi ko, tanggapin mo si Jesus. Ito, nagbabible na, sharing lang kami. Tanggapin mo si Jesus, sukumbuhan mo sa kanya. Pinag-pray namin, tumanggap sa Panginoon. Pagbalik niya sa doktor, tuwan-tuwa yung doktor, something good. Something happens sa dugo mo na good news. Bakit? Ay, may pagbabago ang dugo mo. After a week ulit, bumalik ulit siya. Lalo lumaki ang pagbabago. After a month, she was completely healed from that leukemia. Sino nag-pray? Akong baby Christian. Baby Christian. So, ang bawat sa atin, pwedeng gamitin ng Diyos bilang, ang kondisyon nga, you must become a smooth stone. Pinakinis. Meaning, you are now living like Jesus. Pag sabi living like Jesus, hindi ibig sabihin tapos ka ng masteral degree sa Bible seminary o meron kang doctorate degree o professor ka sa seminary o ikaw ay 30 years ng Christian. Hindi yun ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan niya, gaano mo i-dedicate, isinurrender, kinonsecrate ang buhay mo sa Panginoon kahit ikaw'y babago pa man kahit wala ka pang alam masyado sa salita ng Diyos. Gaano mo iniibig ang Panginoon? Yan ang pag-uusapan dyan. Kaya itong 5 smooth stones na ito, listen, wala tayong oras, lampas na tayo. Bilisan natin. Ano ang ginamit o agent para yung 5 smooth stone na pinili ni David ay maging smooth? Anong ginamit? Pag na-discover natin kung anong ginamit na natural doon sa 5 smooth stone sa ilalim ng ilog na umaagos, pag na-discover natin yan, yun din ang ginagamit pala ng Diyos sa atin to become like Jesus, maging smooth stones. Yan sabi ni Peter, we are, tayo yung mga, nakalimutan ko kung saan sa Peter yun, stones na pinagsama-sama to build that one building, and Christ is the cornerstone. Para tayong mga batong pinagsama-sama, pinagdikit-dikit, para mabuo ang isang gusali. Number 1, ang ginamit para maging smooth, yung stone na yon, matransform into a smooth stone. At ang transformation, mga kapatid, hindi biglaan.
Sometimes may mabilis, sometimes merong years. It takes years. Alam niyo ba yung smooth stones na yun? Kumbit makinis. Kasi una, nasa ilalim ng tubig. At yung stream, malakas ang lagaslas ng tubig, yung mga stones na yun, humahampas sa kapwa stone, humahampas-hampas, hanggang sa katagalan ng panahon, ito'y maging smooth. Dahil kinahahampas, natanggal yung mga rough surface ng stone, kaya naging smooth stone. Ang nagpa-smooth sa kanya, number one, is the brook. Yung streams, yung river. Tubig. Number two, nagpa-smooth sa kanya, yung kapwa mga bato niya. Kapwa bato. Bangga dito, bangga doon, bangga dito, bangga doon, bangga dito, bangga doon, bangga dito, bangga doon. Kaminsan ginaalaw ng Diyos na magkabanggaan, mabangga tayo, mabangga. Huwag ka mo offend kahit banggain ka ng kapwa-Kristiyano mo. Learn to love them. Learn to pray for them. Huwag ka mo offend kasi pag nalampasan mo yan at ginamit mo ay pag-ibig, hindi hatred, ginamit mo pag-ibig, pasado ka, magiging smooth ka. Pag binigyan ka ng Diyos ng time na nakakainip, mukhang hindi tumutugon ng Diyos, ginamit mo ang patience, one of the fruit of the Spirit is patience, then pag lumampas ka dyan, nakapasa ka, kikinis ka, another na kinis. Amen. The fruit of the Spirit is love. Inside that love, there is joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. Kailangan makita sa atin yan. Every time ni-exercise natin ang fruit of the Spirit, chance ito ang opportunity to become smooth. May nakakainis na tao, and you try to love them, another nakinis. Nakakainip sa pilahan, sa fast food, pero in-exercise mo ang patience mo, ikaw na susunod. Sa haba ng pila, ikaw na susunod. Biglang may sumingit. Taya ko muna. Isang senior citizen. Nasingitan ka. Merong galit na galit. Mga spoiled to mga senior na ito. Minsan may nangyari, inis na sabi ko, hayaan mo, pag may matanda, ako nga, pinapauna ko pa yung mga senior, kahit senior na. One time, nasa Jollibee ako nang susunod, ang haba ng pila, sa wakas ako na. Miss, biglang merong alin. Isang kilala ako nung nagsasabi, yung staff, kilala ako. Kasi galing dito sa McDonald's. Ma'am, si sir po muna. Bakit? Senior ako Tumingin pa sa akin. Ako muna. Sabi ko, sige na miss, paunahin muna. Paunahin mo muna siya. Hindi sir, anong order nyo? Ako bakit ba? Senior ako. Alam nyo kung bakit? Senior din ho yan Pinakita ko yung ID ko. Ganun ba? Sige. Hindi, wag ko kayo umalis. Kayo na, walang problema. Kayo na mauna. Ilang beses nangyari yun. Okay lang yun. Na-exercise mo yung patience po, another smooth na naman. See? Pagka nakaka-experience tayo na kumukontra sa gusto natin, and we learn to be patient, another na naman pampakinis. Pag meron dumating na sitwasyon na nakakaduda sa pangako ng Diyos, at ikaw ay lalo kang lalampalataya sa pangako ng Diyos, another na pagpapa-smooth na naman. Until we grow up spiritually, mag-mature, at maging smooth ang ating pagkatao. Meaning, maging Christ-like. Magkaroon tayo ng Christ-like character. Okay. So, nagpakinis yung tubig. Ano yung tubig? Ang tubig, ito po ay symbolic ng Word of God and Holy Spirit. So, ang ginagamit ng Diyos sa atin to become smooth stone, o smooth yung character natin, is the Word of God. Plus the Holy Spirit. Both, the Word of God and the Holy Spirit, nire-represent niyan, o nire-represent sila ng tubig, water. Nasa Bible po yan. Kung kayo nagte-take note, bibigay ko sa inyo. Ito ang symbolic meaning ng water. Water doon sa brook. No? Water.
Word of God. Ito ang mga scriptures diyan. Okay. Isa natin. Word of God. Sanctify me, sanctify them by your truth. Your word is truth, Father. Sabi ni Jesus, John 17:17. Word. John chapter 3, verse 3 and 5, except a man be born of water and spirit, water doon ay word of God. No? Nag-isa-ni sa atin, pagka-born again natin, is the word of God, the water and the spirit. Kasi sinabi rin niya sa 1 Peter chapter 1, verse 23, na pinanganak tayo sa pamagitan ng binhi na hindi nasisira sa makabigited bagay ng salita ng Diyos. So the Word of God nire-represent ng seed, the Word of God nire-represent ng water. Okay. Ano ba? Ephesians 5:26, pakabanalin kayo ng tubig ng salita ng Diyos. So water is the Word. Pampakinis sa atin ang salita ng Diyos. Ngayon, pinapakinis kayo ng salita ng Diyos as you listen to the Word of God. Ano pa ang Word of God? O ano pa ang water? Nire-represent niya ay Holy Spirit. Holy Spirit. Sabi ni Jesus sa John chapter 7, verse 38-39. Ang araw na yun, sumigaw si Jesus, sabi, ang sino man uuhaw. Tingnan nga po natin, ay makainom sa tubig ng buhay. John 7:38. He who believes in me, as the scripture has said, sabi ni Jesus, out of his innermost being, streams. Sa kinuha ni David yung 5 smooth stone? Sa streams, sa brooks. Out of our innermost being, streams of living water will flow. Ano yung streams? Ilog ng tubig ng buhay na sinasabi Jesus, dadaloy sa Kanya. Out of His innermost being, mula sa loob natin, dadaloy ang tubig ng buhay. Ano yun? Verse 39, but He spoke this about the Holy Spirit. Spirit, whom those who believe in Him would receive. For the Holy Spirit had not yet given, because Jesus had not yet been glorified. Hindi pa naibibigay, pero pinarapi sa inyo Jesus, you will receive the streams of living water, the Holy Spirit. Siya nakuha yung 5 smooth stone sa streams. Doon sa, pag sabi living water, continuous ang flow niyan. So, ginagamit na agent ng Panginoon to change our lives, to develop that Christ-like character, to bear much fruit, to become like Jesus, to become that smooth stones. Ang ginagamit ng Panginoon, number 1, the Word of God, at ang Holy Spirit. Together, magkasama, hindi pwede maghiwalay ang Word of God, Holy Spirit. Itong word na ito, narinig nyo, may kasamang impartation ito ng Holy Spirit. Every time na magsalita yung pastor ko, si Pastor Ting, hinahakubay ko, lahat na sinasalita niya, pinapapasok ko sa aking isip, sa aking puso, every word na kunabas sa kanyang bibig, pinaniniwalaan ko, hinahakot ko, tinatanim ko sa loob ko. Hindi ko alam, sa pag-absorb ko, every word na lumabalabas sa kanyang bibig, hindi ko alam na nagkakaroon pala ng impartation of His anointing. Kaya nga, I received, at that time, hindi ko alam His teaching anointing. Pag narinig niyo yung pastor ko, dati, Pastor T, kung magturo siya, parang ganito rin. Ma-detailed siya. One of the best teacher na nakilala ko. So I got his teaching anointing. Yung pala man ang weakness ko, magsalita lang mahaba. Ang weakness ko, hindi ako pwede magsalita lang mahaba. Hindi ako pwede magsalita ng detail kasi pinanganak ako, hindi ako ma-express, hindi ako ma-detail magsalita. Pinanganak ako na artist, hindi ako right-brain person. Mahina ako mag-memorize, mahina ako magbigay ng expression, mag-detail, magpaliwanag. Yun ang weakness ko, to communicate through words. At utal ako. But God can use anybody to become somebody under His anointing for the glory of the name of Jesus. So, anong ginagamit ng Panginoon?
para smooth ang ating life, to develop that Christ-like character, the Word of God and the Holy Spirit. Number 2, ginagamit ng Panginoon, yung kapwa bato. Kapwa bato. Yung kapwa Kristiyano. Alam niyo ito, gathering na ito, nagsishare tayo. Sharing. Kahit hindi dito, every time doon sa care group o cell group o life group, o tawag dyan, nag-gather tayo, sharing dito, sharing doon, sharing. Alam niyo ba, lumalakas ang bawat isa. Sabi nga niyo sa kapatid tatagal mo yun, Pastor, kailan niyo ba ibabalik yung mga cell group? Ibabalik natin kapatid. Kasi tuwing magtitipon kami, lumalakas ako spiritually. Na-express ko yung sarili ko. May natututunan ako, kahit hindi mga pastor kasama na, may nakukuha siya. Bakit? Kasi nagpapatibayan tayo. Naku, napakaraming scriptures po dyan, hindi ko naman tatalakay. Isa na lang bibitawan ko, na we can help one another at magiging smooth stones tayo sa pag-share natin, pagbabangga ng bawat isa. Sharing one another's burden, sharing our love to each other, sharing the blessings of God, sharing the wisdom of God. Proverbs 27, verse 17. Iron sharpens iron. So a man sharpens the countenance of his friend. Alam niyo, para tayong mga iron, mga bakal. Iron sharpens iron. Alam niyo ba, pag pumurol yung itak, pwede yung gawing hasaan, yung kapwa itak. Iron sharpens iron. Every Tuesday, meron kaming fellowship, kapihan Zoom ni Pastor Can, ni Jimmy, Silen, Josie, ako. Kami-kami lang. Iron sharpens iron. Nakatuan lang namin. Every Tuesday meron kaming Zoom meeting. So, bukod doon, ito pa mga scriptures. Isulat nyo, o kaya after this, kunin nyo yung, panoorin nyo ulit, isaka nyo i-jot down sa notebook nyo ang mga scriptures na ito. Ito ay yung nagtutulungan ang bawat isa to sharpen irons. 1 John chapter 1, verse 7, yung fellowship natin. Sobrang Panginoon. Hebrews chapter 10, verse 24. And 25. Romans chapter 15, verse 1 and 2. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Romans chapter 1, verse 12, verse 11. Romans chapter 1, verse 11 hanggang 12. Yan ay patungkol sa pagtutulungan natin, pag-sharing natin sa bawat isa. Mga bato kayo, mga bato ako, sa pamagitan ng fellowship natin, communication, fellowship, releasing ng ating love, compassion, helping one another, praying for one another, sharing the Word of God, our testimonies, nasa-sharpen tayo, at kung sa bato, kumikinis tayo. Amen. Pero minsan, hindi sa ganyang paraan. Ang panganakalan kung bakit inaalaw niyo. Minsan, hindi sa ganitong paraan na maganda paraan. Minsan, iaalaw ng Diyos, salpukin ka ng kapatid mo sa Panginoon, siraan ka, ipahama ka, inaalaw yan ng Diyos, sinasalpo ka, nasasaktan ka, pero kalma lang. Stay cool. Bakit? Kaya inaalaw yan ng Diyos, merong plano ang Diyos para kayo maging smooth. Tinatanggal yung pagmamataas mo. Mahalaga sa Panginoon, ibaba natin ating sarili. Remember, nung si David, handa na siyang kumuha ng mga smooth stone, bumaba siya sa bali. Doon sa ibaba, pinuntahan niya sa ilog. Bumaba pa siya, pwede naman siya mamulot sa kalsada. But siya bumaba. Nire-represent ni David, ang first step to win the battle, at sa ating mangyayari yun, first step to win the battle is to learn how to humble ourselves before God and before all men. Humility. Let's go down to the valley. Let's humble ourselves. Why? Yun ang first step to win every battles of life. Humility. There is power in humility.
At mayroong promotion sa humility. 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6. For God resists the proud, God rejects the proud, but He gives grace to the humble. May favor ang mga humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, and He will promote you. He will exalt you. He will bless your life. Ipopromote ka ng Panginoon from one level to another level, from one level of God's anointing and calling to another level of God's anointing and calling, until ma-reach mo yon, yung maturity at yung fullness of God's blessing. Kailan? When you learn the art of humility. First step for victory is humility. Then, yung ating Christ-like character na pinakinis ng Panginoon. Word of God and the Holy Spirit. Then, inilagay ni David sa kanyang pouch, sa kanyang bag. Alam niyo ba kung ba tayo nandito? Para tayong mga maliliit na bato, iniligay sa pouch, sa bag ng shepherd. Ang church gathering nito ay pouch, bag ng shepherd natin para maingatan tayo. As long that we are inside this pouch or bag ng Panginoon, we are protected by God. Nilagay ang 5 footstones sa bag ng shepherd, ang shepherd natin si Jesus. Then, David went to face Goliath, ready to fight. Pag makinis ka na, ready ka na to win every battles of life. Pag makinis ka na, you are now ready to receive your victory. Pag makinis ka na, you can defeat every giant in your life, every giant of problems na ma-encounter mo. You are ready to receive victory. Nakikinig po ba tayo? We are that 5 small stones. Anong gagawin? Proseso? Go to the valley. Humility. Number 2, submit ourselves to the Word of God. Study, meditate the Word of God, and allow the Holy Spirit to change our heart, to change our mind, to help us to bear much fruit. The Word of God, the Holy Spirit, then, lagi tayo sa fellowship. Nasa pouch tayo ng Panginoon. Nasa kanyang bag. Iniingatan. Alam niyo po ba, protection ng Panginoon, nangyayari lang yan. As long na tayo, as long na bawat isa sa atin, are inside the body of Christ. We are safe inside the body of Christ. When I say inside the body of Christ, we are in fellowship with one another. And the blood of Jesus is cleansing us. Putulin mo yung kamay, mabubulok yung kamay kasi hindi na nadadaluyan ng dugo from His body. So huwag kayong aalis sa body of Christ. Huwag kayong malalamig. Huwag kayong manghihinao sa paglingkod sa Panginoon. Still, manatili tayo connected sa body of Christ. Be faithful in serving God kahit may pandemic. Connected kayo. And the blood of Jesus automatic nililinis ang bawat isa sa atin because we are inside His body. Si Noah, safe. Ang kanyang pamilya, safe inside that ark. Nung ginunaw ng Diyos, nung karoon ng judgment sa mundo, safe si Noah. Bakit? Noah and his family were inside that ark. Safe tayo kahit pandemic, inside the body of Christ. Amen po ba? So praise God, nasa pouch tayo, ready to be used. Ang bawat isa sa atin, ready na, ready to be used. To fight those demonic hosts, to destroy the works of the devil, to release the captive free, to be a blessing to the whole world. Mga kapatid, kahit hindi ka pastor, mayo ka lang sa camera ng cellphone mo, magsalita ka, Jesus is good, binagong buhay ko. Eto, merong magagawa ang Panginoon sa buhay mo. Huwag kang magpapakamatay. Ito ang gagawin ng Panginoon. Maraming depressed ngayon, mga kapatid. Maraming na-depressed. At the world is waiting for us. The world is waiting for us. Para ano? Para maging blessing sa kanila. Kahit hindi ka pastor, God will use you mightily for the glory of His name. Tayo po lahat ay tumayo. Let's lift our hands to God at sabihin natin, Panginoon, gamitin mo po ako in these last days na gaya ng 5 smooth stone. Pero pakinisin mo po ako. Palaguin mo po ako. Gawin mo po ako nakahawig ng Panginoong Hesukristo.
Develop in me, Lord, that Christ-like character. Holy Spirit, help me, Lord, to bear much fruit. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Gagamitin mo ko na maging pagpapala. Gagamitin mo ko to destroy the works of the devil. And I declare that I am victorious in the Lord Jesus Christ. I am more than a conqueror. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Everybody shout, hallelujah! Glory to God. Thank you, Jesus. Glory to your name, Lord. Maraming po salamat, Lord. Release mo ang blessing mo sa mga kapatid. Let them receive surprise blessing this week in the name of the Lord Jesus Christ. God bless you all. Amen. This is my desire to all